Humupa na ang tensyon sa Barangay Anunas sa Angeles, Pampanga matapos ang karahasan sa demolisyon kahapon. Ang developer naman na Clark Hills Properties Corporation nagpaliwanag tungkol sa akusasyong may hindi sila tinupad na kasunduan. Saksi, si Ian Cruz. Dito kami pinanganak! Dito na kami mamamatay! Kung mainit ang sitwasyon sa pagitan ng demolition team at ng mga taga-barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga kahapon, humupa ang tensyon ngayon. Ang ilang residente, kinumpuni na ang kanilang mga nasirang bakod sa naganap na gulo. Paghahanda na rin daw ito sa pagbabalik ng demolition team. Nangangamba na po kami, baka hindi lang po ito ang mangyari dahil maraas na po sila. Ayan po, gumagamit po sila, kumukuha sila, umaarkila sila ng mga minor de edad na pinanglalaban po sa amin at pinangsasangga po nila yung kapulisan. Umaabot ng 73 hectares yung contested land dito sa Barangay Anunas sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa mga residente, 50 hectares pa mahigit yung tinataniman kagaya ng tubo at iba pang mga root crops. At ayon sa mga residente, marami talaga nagkaka-interest dito sa kanilang lupa dahil nasa gilid lamang ito ng SCTEX. Naroon lamang ang Clark Freeport Zone at malapit din ito sa paliparan. Para sa mga may-ari ng lupa, kinansela man ang kanilang CLOA o Certificate of Land Ownership Award, hindi pa rin pwedeng manghimasok basta ang developer sa lupa dahil meron pa silang apela sa korte. Naghihintay na lang kami ng hearing pero patuloy pa rin sila sa panggugulo dito sa Barangay Anunas. Sa isang post naman ng Angeles City Information Office, kinundina ni Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang anyay bayolente at sorpresang demolisyon ng Clark Hills Properties Corporation kahapon. Sinulatan na rin daw ng alkalde ang Clark Hills para ipabatid sa kanila ang planong pamamahagi ng contested land sa mga tenants ng Barangay Anunas. Hindi raw tumupad ang developer sa napag-usapan nila ng LGU na tigil muna ang demolisyon. Ayon din sa post, sa pulong noong November 29, 2023 ng alkalde at attorney Henner Endona na legal counsel ng Clark Hills, hiniling sa management na mag-donate sila ng 3.5 hektarya ng lupa at bibili naman ng 3.5 hektaryang lupa ang LGU para sa mga residente. Ipapaabot daw ng legal counsel ng Clark Hills sa management ang suwestyon ng LGU at sumang-ayon din na wala munang magaganap na demolisyon habang isinasagawa ng LGU ang mapping at tagging ng mga apektadong residente. Ayon naman kay Attorney Endona, natanggap na ng Clark Hills ang kopya ng tinutukoy na kasunduan ng lokal na pamahalaan. Tumupad daw sila sa pangakong walang demolisyong gagawin hanggat hindi natatapos ang Christmas season. Sa pulong noong November 29, naghayag ang Clark Hills ang intensyon na mag-donate ng 1 hektarya para sa relokasyon at 1 pang hektarya na ibebenta sa LGU. Bagamat 7 hektarya ang iminungkahi ng LGU para sa relokasyon. Sinabi rin daw ni Endona na tuloy ang pagpapatupad ng writ of demolition pero babakuran lang ang mga bakanting lote at ang gigibain lang ay ang commercial buildings at malalaking bahay. Hindi gagalawin ang maliliit na bahay at yung pag-aari ng mga indigent. Gumagawa raw ng paraan ng Clark Hills Board para ma-relocate ang mga indigent na pamilya at nakipag-ugnayan na sila sa Department of Human Settlement and Urban Development para rito. Pero hanggang ngayon, wala ang hinihingi nilang listahan ng mga indigent. Hanggat wala raw relocation site mula sa DHSUD, hindi gigibain ang mga bahay ng mga indigent, mga bahay ng mga orihinal na may CLOA na hindi nagbenta ng kanilang lupa at kanilang mga kaanak. Muli rin nilang hiningi ang naturang listahan para maisumite sa DHSUD. Sa naganap na karahasan kahapon, sabi ng mga residente, 2 lalaki kung saan isang minor de edad umano ang inaresto ng mga otoridad. Ayon sa PNP Angeles City, naipagharap na ng reklamo ang 2 inaresto ng direct assault at alarm and scandal. Pero dahil minor de edad ang isa, na-turn over na raw ang bata sa DSWD. Sa naganap kahapon, nasa 100 ng pulis at 10 miyembro ng demolition team ang sugatan. Sa kabila ng nangyari, maximum tolerance pa rin daw ang ipatutupad ng PNP. Mga 12 kahapon po na tamaan ng molotovs and mga basag na bote na tsaka yung mga rocks and slingshots na may nilagaring bakal. Yun ang bala nila at tsaka jolens. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.